at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Huwebes. At ngayon ay November 13, 2025. At oras na po ang ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapon ng oras yatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa. At sa ibayong dagat, gayon din po ang pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez, siya daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Bato de la Rosa hindi pwedeng isuko sa ICC ayon sa isang lawyer. Todo balita. 80 na flood control projects tinututukan ng ICI. Todo balita. And really, ayaw mategi sa ospital ayon kay Unasan. Todo balita. Galaw ni dating Secretary Bonoan sa labas ng bansa, minomonitor ng Department of Justice. Todo balita. Balita sa ibayong dagat, bahagi ng bagong tulay sa China, gumuho. Todo balita. Sa balitang lokal, BJMP Dagupan male and female dorm na apektuhan din ng matindi sa bagyong Uwan. Todo balita. 120 siging aspirants muli magtatagisan ng galing sa ugnayan sa Pasko Grand Audition. Todo balita. Sa bayan ng Bolinao, nagkaroon ng buy-bus operation PNP nakasabat ng 13.6 million pesos worth ng shabu. Todo balita. Mga kawani at kagamitan ng munisipyo pinahiram sa Sempelco para sa garang panunumbalik ng kuryente. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Alex Iyala balik ensayo sa Rafa Nadal Academy. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iginiit ng abogado ng Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi pwedeng gamitin ng pamahalaan ang lokal na batas para isuko ang senador sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang Republic Act No. 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity ay hindi self-executing dahil wala pang implementing rules and regulations na nagtatakda kung paano isasakatuparan ng pagsuko sa isang international tribunal. Nakasaadaan niya sa Section 17 ng batas na maaring isuko o i-extradite ang isang tao alinsunod sa umiiral na extradition laws at treaties. Ngunit wala pa umanong malinaw na gabay kung paano ito aktual na ipatutupad. Dati nang sinabi ng Department of Justice na pwedeng gamitin ang Republic Act 9851 para isuko si De La Rosa sa ICC kung may ilalabas na warrant laban sa kanya, katulad ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Nasa 80 na flood control projects na may kaugnayan sa mga contractors na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tinututukang imbestigahan ngayon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI.
Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., sa kabuuan naman nasa 421 na proyekto ang kanilang iniimbestigahan. Uunahin anyang inspeksyonin ng ICI ang flood control works sa Ilocos Region ngayong linggong ito, habang sa linggo naman ay tutungo sila sa Central Cebu. Ayon kay Azurin, si sentro ang investigasyon ng ICI sa Central Cebu, partikular na sa Cebu City at Mandawi na matinding binaha noong pananalasan ng Bagyong Tino. Layunin anya nitong matukoy kung bakit nagkaroon ng matinding pagbaha sa lugar sa kabila ng malaking halaga ng pondo na inilaan sa flood control projects doon. Apat pang fraud audit reports ang isinumiti ng Commission on Audit sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay na umano'y irregularidad sa flood control project sa Bulacan na may kabuang halagang 344.35 million. Ang mga proyekto ay nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways, Bulacan First District Engineering Office. Batay sa ulat ng COA, lumitaw sa sinagawang inspeksyon ang mga kaso ng fraud, falsification of documents at kawalan ng accountability mula sa DPWH Bulacan First District Engineering Office at mga kontraktor. Kabilang sa mga natuklasan ang maling lokasyon ng proyekto, pagkakaroon ng dati ng istruktura sa lugar at mga ghost project na idineklarang tapos kahit walang nakitang flood control structure sa aktual na lugar. Nabigaw na sabing tanggapan ng DPWH na magsumiti ng mga kinakailangang dokumento gaya ng paid disbursement vouchers at iba pang supporting documents. Tiniyak naman ng Department of Justice na mamomonitor ang mga galaw ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na lumabas ng bansa noong Martes. Ani DOJ spokesperson Polo Martinez. November 11 ng hapon nang umalis sa bansa si Bonoan upang samahan ang may bahay nito sa Estados Unidos para sa medical procedure doon na tatagal hanggang December 17, 2025. Nilinaw ni Martinez na hindi naman maaaring pigilan ni si Bonoan kahit pa siya lumipat ng ibang bansa sa halip na bumalik sa Pilipinas dahil nasa ilalim pa lamang siya ng Immigration Lookout Bulletin Order. Sa kasalukuyan, walang hold departure order na inisyo ang korte kay Bonoan at wala ring nakabinbing kaso saan mang korte sa bansa, kaya kinukonsidera ito ng DOJ nang ipaalam ni Bonoan ang paglabas sa bansa. Ibinunyag ni dating Senador Gregorio Gringo Nasan na nagmamakaawa na umuwi sa bahay si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dahil ayaw gugulin ang nalalabing buhay o ang nalalabing araw ng kanyang buhay sa ospital. Ang pagkakalam kasi namin, he was practically begging to go back home. Sabi niya, I don't want to pass away in a hospital. Kwento ni Unasan sa isang programa. Nananatili pa rin si Enrile sa intensive care sa intensive care unit at kasalukuyang ginagamot dahil sa pneumonia ayon sa kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile. Unang binalita ng ni Senador Jingo Estrada na nasa ICU si Enrile dahil sa pneumonia at maliit ang tsansa na makasurvive. Hindi naabot ng Land Transportation Office o LTO ang target na buwis para sa taong 2025 matapos bumaba ng 68% ang pagre-renew ng driver's license. Sa briefing ng Senate Committee on Ways and Means, iniulat ni Executive Director ng LTO, Attorney Greg Pua Jr., na ang target nilang buwis na 34.2 million pesos pero ang nakolekta lamang mula Enero hanggang sa Oktubre 31, 2025 ay umabot lamang ng 28.2 million pesos. Sinabi ni Pua na kinupos sila ng 18% dahil na rin sa mga bagyo at lindol. Pero ang pangunahing anyang dahilan ay ang 10 taong renewal ng driver's license na nagsimula noong 2019 kung saan marami ang nabigyan ng 5 hanggang 10 taon na validity. Samantala, siniwalat ng Bureau of Customs sa Senado kung paano pinuslit sa Pilipinas sa mga luxury car ng mag-asawang kontraktor na sina Carly at Sara Diskaya. Sa hearing ng Senate Committee on Ways and Means itong Miyerkules, binanggit ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na ilang importer ang nakipagsabuatan sa mga personnel ng customs para makapagpuslit ng mga luxury car, kabilang narito ang nabili ng mga Diskaya. Ilan sa modus ay ang pamemeke ng import entry at certificate of payment.
Yung Bugatti, for example, before, ang sasakyan literally, we suspected pumasok, for example, sa Batangas Port. And then, the import entry, doon nakalodge yan through the IT system. Although later on, magbubura yan That's the modus that we found out. And then the certificate of payment supposed to be, if it's Batangas, dapat doon literally yung form. But the form was purchased from the Port of Davao. So may scheme talaga. Paliwanag ni Pumuseno. Magpapakalat ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng mahigit 16,000 na kapulisan para sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo na idarao sa Quirino Grandstand sa Maynila sa November 16 hanggang 18. Ayon sa tagapagsalita ng NCRPO na si Police Major Hazel Asilo, ang nasabing bilang ay magmumula sa NCRPO at augmentation mula sa kalapit na regional offices. Aniya posibleng makasabay pa ang malakihang rally sa Quirino Grandstand ang rally ng United People's Initiative sa EDSA Shrine at People Power Monument sa Quezon City. Ipinasubpina ng Quezon City Prosecutor's Office si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barasaga upang humarap sa preliminary investigation ng kasong inciting to sedition na kinakaharap nito. Si Barasaga ay pinaharap sa November 18 at 25, 2025 kaugnay ng reklamong paglabag sa Article 142 at Article 138 ng Revised Penal Code. Agad namang pinalagan ni Barasaga ang subpina na nagsasaad ng reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion laban sa kanya. Sa Facebook post nitong Miyerkules, November 12, ibinahagi ni Barasaga ang kopya ng nasabing subpina at binanatan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bongbong Marcos, how many people have your father killed or imprisoned before he was removed from power? Diin pa niya. Mababasa sa naturang kopya ng subpina na mula ito sa Office of the City Prosecutor's Office. Pinaharap nito si Barasaga sa darating na November 18 at 25 sa ganap na alas 8 ng hapon kaugnay na isasagawang preliminary investigation sa mga nabanggit na reklamo. Isinusulong na sa Senado ang panukalang batas na naglalayong tanggalin ang pagpapataw ng value-added tax o VAT sa Senate Bill 1450 na inihain ni Senator Robin Padilla. Nais nitong amyendahan ang National Internal Revenue Code of 1997 para mabawasan ang binabayarang buwis ng mga mamamayan. Sinabi ni Padilla na tumataas ang presyo ng mga basic commodities, gasolina, mga pangunahing serbisyo dahil sa ipinapataw na 12% VAT. Sinabi ni Padilla na ang VAT ay naging mabigat na pasanin ng mga low at middle income Filipinos. Ipinunto pa ni Senator Padilla na kahit ang mga mahihirap ay may ambag sa buwis dahil sa indirect taxation kahit pa napakaliit ng kanilang kinikita. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Gumuho ang bahagi ng isang bagong bukas na tulay sa Sichuan Province sa timog kanlurang bahagi ng China noong Martes, November 11. Sa ulat, ang tulay bahagi ng National Highway na nagdurugtong sa gitnang bahagi ng bansa patungong Tibet. Kinilala ang bumagsak na struktura bilang Hongqi Bridge sa lungsod ng Maerkang may habang 758 metro. Walang naiulat na nasawi o nasaktan sa insidente. Batay sa ulat ng lokal na pamahalaan, isinara na ng pulisya ang tulay noong Lunes, November 10 matapos mapansin ang mga bitak sa kalapit na dalisdis at kalsada. Gayon din ang mga paggalaw ng lupa sa paligid ng bundok. Kinabukasan, lalo pang lumala ang kondisyon sa bundok at nagdulot ito ng pagguho ng lupa na siya naging sanhi ng pagbagsak ng bahagi ng tulay at kalsada. Dumako naman tayo sa balitang lokal. Kagaya ng nangyari sa ibang lugar, isang makasaysayang pangyayari ang naganap sa Dagupan City Jail Female Dormitory matapos itong bahain sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mailipat ang pasilidad ng BJMP sa Bunuan Gazette mula sa city proper. Ang naturang pagbaha ay dulot ng matinding pagtaas ng tubig dagat na dala ng bagyong Uwan na nagdulot ng pag-apaw at pagpasok ng tubig sa loob ng nasabing pasilidad. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tubig nung nakaraang gabi, agad kumilos si Jail Chief Inspector Noemi Sabalbro, warden ng Dagupan City Jail Female Dormitory at inatasan ang evacuation ng mga persons deprived of liberty o PDL sa mas mataas na bahagi ng BJMP.
Sa pangunguna naman ni Jail Chief Inspector Lito Lam Osen, warden ng Dagupan City Jail Male Dormitory, maayos na tinanggap ng mga personnel at PDL ng male dorm ang mga inilikas na kababaihan upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Lubos naman ang pasasalamat ng Dagupan City Jail Female Dormitory sa pamunuan ng Dagupan City Jail Male Dorm, lalo na kay Jail Chief Inspector Lito Lam Osen sa kanilang mabilis na pagtugon at pakikipagtulungan sa panahon ng sakuna. Ang kanilang bayanihan at malasakit ay nagsilbing inspirasyon at patunay ng pagkakaisa sa hanay ng BJMP Dagupan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO, as of 5 a.m. ng November 12, may kabuang 200,914 families or 670,422 individuals ang apektado. Sa mga ito, 4,052 pamilya o 12,359 individual ang nasa evacuation centers, habang 10,119 pamilya o 8,912 individual ang nananatili sa mga kamag-anak o kaibigan. May kabuang 12,233 bahay ang bahagyang nasira at 4,220 ang ganap na nawasak. Iniulat din ng PDRRMO na 13 munisipalidad at isang lungsod ang hindi pa nakakabalik ang kuryente. Ang pinsala sa agrikultura ay umabot naman sa 237.7 million, sa mahayop 224,500, habang ang pagkalugi sa infrastruktura ay umabot sa 176.5 million. Sa bayan naman ng Bulinaw, nagresulta sa malaking tagumpay ang isinagawang buy-bus operation ng Philippine National Police sa Bulinaw kahapon ng madaling araw matapos makumpiska ang tinatayang 13.6 million pesos halaga ng shabu, isang matinding dagok sa operasyon ng iligal na droga sa rehiyon. Sa pamumuno ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., pinagsanib na puwersa ng PNP Drug Enforcement Group at Pangasinan PNP kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency Pangasinan Provincial Office, nagsagawa ng matagumpay na operasyon bandang alas 6:50 kahapon ng umaga sa Purok 4 Barangay Ilog Malino sa Bulinaw. Naaresto ng grupo ang dalawang high-value individuals na nakumpiska ang humigit kumulang 2,000 na gramo ng hinihinalang shabu kasama ang buy-bus money at iba pang non-drug items. Ang tagumpay na ito ay sumas sa ilalim sa direksyon ng PNP na focus agenda, ang roadmap ng organisasyon tungo sa mas epektibo, transparent at citizen-oriented na serbisyo. Samantala, mga kawani at kagamitan ng munisipyo pinahiram sa Senpelco para sa garang panunumbalik ng kuryente matapos ang bagyong Uwan. Mula pa noong unang araw ng pananalasa ng bagyong Uwan, agad na kumilos ang pamahalang lokal ng Bayambang sa pamumuno ni Mayor Nina Jose Quiambao upang tulungan agad na may balik ang supply ng kuryente sa mga barangay. Nagkusa ang LGU na ipahiram ang mga kawani at kagamitan ng munisipyo, katuwang ang Bureau of Fire Protection, sa mga clearing at safety operations sa mga lugar na naapektuhan ng pagbagsak ng mga puno sa mga linya ng kuryente ng Senpelco. Ito ay dahil na rin sa hindi sapat ang personnel ng naturang local electricity provider upang sabay-sabay na aksyonan ang dami at lawak ng mga apektadong lugar. Patuloy ang koordinasyon ng tatlong ahensya upang masigurang mabilis na pagpapanumbalik ng kuryente at kaligtasan ng mga bayambanggenyo. Humihingi naman ng pang-unawa ang Samantala, muling sisiklab ang entablado ng talento at himig ngayong Biyernes o bukas, November 14, sa 3rd floor Mangaldan Municipal Hall para sa gaganaping grand audition ng 39th Ugnayan sa Pasko, isa sa mga longest running amateur singing competition sa Pangasinan. Kabuang 120 mga awit ang sasabak sa nasabing patimpalak. 21 mula sa bulilit category at 79 sa main category na maglalaban-laban upang makakuha ng opisyal na pwesto upang humarap sa linggo-linggong elimination rounds. Una magtatanghal sa grand audition ng 21 na makalahok sa bulilit category na susundan agad ng 99 main category sa singing ang aspirants. Ayon sa ugnayan sa Pasko Committee, ang order of performance ay didesisyonan
sa pamamagitan ng first come, first serve basis. Kung kaya't pinapayo ng makalahok na dumating ng maaga sa contest venue. Humihingi ng pangunawa ang Philippine Veterans Affairs Office Field Office Pangasinan sa kanilang clientele dahil ang kanilang opisina ay matinding naapektuhan ng nakaraang bagyo at ito ay dala ng storm surge. Pinasok ng tubig ang loob ng kanilang opisina at nasira ang madami nilang mga dokumento at mga computers. Hinihingi nila ang pangunawa at konsiderasyon na kung maari ay pagpaliban na lang muna hanggang sa susunod na linggo ang pagsadya o pagpunta sa linggayan sa kanilang opisina para naman para ang mga staff ay magkaroon ng panahon na maglinis at makapag-ayos. Kung magpapa-update, kanilang hinihikayat na maaring gawin ito o maaring gawin ang option ng contactless update o kaya ang online validation. Maari din silang mag-message o kaya mag-text. Ngunit dahil sa kakulangan o kasalukuyang sitwasyon, maaring hindi agad-agad na matugunan kung kaya't hinihingi nila ang malawak na pasensya at pangunawa ng kanilang mga clientele. Bilang paggunita sa ika-129 karawan ng yumaong Speaker Eugenio Padlan Perez, itinakda ang ika-13 ng Nobyembre ng bawat taon bilang isang special non-working holiday sa lalawigan ng Pangasinan alinsunod sa Republic Act No. 6721. Si Speaker Eugenio Padlan Perez ang kauna-unahang Pangasinense na naging speaker sa legislatura ng Pilipinas at nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa post ng pamahalang panlalawigan, naalala namin ng buong pagmamalaki ang mga kontribusyon ng isang kahangahangang pinuno ng Pangasinan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Matapos ang maiksing pahinga, balik ensayo agad si Alex Ayala para paghandaan ang mga susunod na turneyong lalahukan nito. Nasa Spain ang 20 years old na Pinay netter para muling magsanay sa Rafael Nadal Academy. Hangad ni Ayala na maihanda ang kanyang sarili sa mga malalaking events, partikular na ang Australian Open na idaraos sa Australia sa susunod na taon. Samantala, sa volleyball naman, hindi magre-relax ang mainit na Zeus Coffee sa pagsagupa sa signal sa 2025 Premier Volleyball League PVL Reinforced Conference. Target ang number 1 spot sa quarterfinals, lalabanan ng Thunderbells, ang Super Spikers mamayang 1:30 ng hapon, kasunod naman ang salpukan ng Akari Chargers at sibak ng NX-led Chameleons 4:00 ng hapon. Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Yung pamatagapagbalita, ako po si Susan Valdez Siadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Kasama natin sa technical side si Richard Ulanday. Oras po natin, ganap na 5:29. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
Oy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:32. Welcome sa ikalabahagi nating programang Todo Balita at Komentaryo at nasa ika-41 days to go na tayo before Christmas. Ang bilis po ng araw. At syempre po, nandito pa rin kami yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Happy holidays sa Pangasinan. Yan, magkakaroon po ng... Hindi ko alam kung kasali ang Dagupan. Oo, nagkakaroon sila ng... wala pa akong nabasa kung merong pero nagkakaroon din sila ng sarili nilang short program. Oh, dyan sa May Perez. Dyan sa May Perez Market Site. Nagkakaroon ng wreath-laying ceremony dyan. Magkakaroon din sa San Carlos City, pangungunahan ni, dito sa Dagupan, pangungunahan ni Mayor Belen Fernandez. Sa San Carlos City, pangungunahan ni Mayor Ayoy Risuelio at sa Basista naman, doon sa Barangay Obong. Doon sa barangay mismo ni the late Speaker Eugenio Perez, pangungunahan ni Mayor Jolly Risuelio. Yan, pero kung ayun po kasing deklarasyon po ng deklarasyon para sa celebration nga ng Eugenio Perez, Speaker Eugenio Perez ay para sa lalawigan ng Pangasinan. So hindi natin alam kasi kung minsan sumasabay na rin ang Dagupan, pero dapat parang din yan parang kapag itinakda ang state of calamity, under state of calamity sa isang lugar, kahit na national, kailangan magkaroon ka rin ng sarili mong deklarasyon. Ayan, katulad din ng deklarasyon ng mga walang pasok, kantura, kanya-kanya rin sila na localized, localized declaration din sila. So, ayan, baka siguro, go with the flow. So, meron. Sa Facebook page ni Mayor Belen Fernandez, nakalagay dito, walang pasok, special non-working holiday po bukas. Pinost kahapon. So, do we still need to issue a local executive order? May QA dito. Do we still need to issue a local executive order for the officially proclaimed Eugenio Perez Day? Sabi niya, ang sagot, no. You don't need a local executive order. Republic Act number 6721 already declares November 13 of every year a special non-working holiday in Pangasinan. So, dito sa Pangasinan na yun, sumama na sila? Kasama na. So, ito buo. Kasi ito po... Although geographically naman talaga, kasama naman talaga ang Dagupan sa Pangasinan. At nasa gitna siya. Ito po kasi mga kaibigan, ito po ay batas. So, taon-taon na i-commemorate at saka special non-working holiday ang November 13. So, no need na hihingi pa sa Malacanang na ito ay declare special non-working holiday dahil batas na nga po ito at ang pumirma noon, ang presidente noon ay si President Cory Aquino. Okay. So, holiday sa buong Pangasinan, including Dagupan. Ayan. Pagkakataon pa rin para naman sa mga government employees at mga pumapasok sa opisina na ituloy-tuloy ang paglilinis at paglalaba. Oo, yung iba kapapasok pa lang nila Kapapasok pa lang, wala na naman pasok. Lalo na dun sa mga areas talagang nalubog sa baha, ay ang daming, lalo na kung naabutan yung mga damit, ang daming kailangan labhan. Nakita ko nga yung ayan, dyan sa isang mall, dyan sa Lucaw, ikalawang beses na nilang pinasok. Ikalawang beses na pinasok yung mismong establishmento, yung mismong mall. Ayan, ganun po kataas yung ganun kataas yung baha. Kasi nung mga nakalipas, hindi po nababaha ang, sabihin na natin, ang CSI Mall. Ngayon, ikalawang pagbaha na ang naranasan
ng mismong mall. Hanggang doon na sa ano. Dati mataas doon eh. Oo. Ngayon wala na. Ngayon, ang tubig talaga sinasabi natin, hahanapin niya yung Hahanapin niya. Itaas mo yung na level lahat-lahat. Hahanap siya ng dadaanan niya. Yan. Pero na lang kapag ka talagang hinarangan mo talaga, hahanap pa rin niya, hanapin pa rin niya yung kung saan yung mga mababang bahagi. Well, anyway, so happy holidays, happy vacation, at yung mga hindi pa nakakabawi sa puyat dahil yung iba talaga, hinintay nila si Uwan, sinalubong nila. At saka yung iba, kagaya namin, pinanood yung pumapalakpak na bubong. Halos parang mapipigilan mo, pero ayaw mong pumikit. Halos lahat naman si sa mga tarom Ako na ugip, kasi may bubong baka itikyab da. Oo. Parang ganun para namang pipigilan mo naman yung bubong kapag lilipad. Yung flashlight ng cellphone ko talaga nakatutok doon sa part, yung bandang taas ng pintuan namin. Kasi huhugutin niya buo, pati yung beam. Although hindi ka naman talaga makakatulog dahil sa lakas ng Hindi dahil sa excited ka kay Uwan, kundi talagang hindi ka talaga makakatulog. Dahil sa humahagupit doon sa bubong. At saka yung kasabay ng pagdadasal mo na sana huminto na. Tapos biglang umulan ng malakas. Sana huwag nang humangin. Okay. So, ngayong araw, kailan ba itong na to? Sa November 15, bukas. Taka muna, 13 lang ngayon. Sa Sabado ito, merong notice of public hearing sa Bayambang, ang Sangguniang Bayan Committee on Market, Trade and Industry and Transportation and Communication, ordinance enjoining all business establishments sa local transportation in the municipality of Bayambang, Pangasinan to adopt QR PH digital payments in line with the Paleng QR PH program. Talagang gusto na talaga nilang pati pamamalengke wala ng cash. Oo. Kaya lang kuminsan bakit hindi na masyadong uso ngayon yung agaw cellphone? Ay, hindi na. In fairness naman, dito sa atin, at least dito sa Pangasinan, masasabi natin, lalo na dito sa Dagupan na kahit thickly populated, wala namang nangyayaring ganon. At sana walang mangyayaring ganon. Ganon tayo. Kampante tayo. Kasi ngayon dati kasi noon ilan lang ang cellphone. Ngayon halos lahat meron ng cellphone. At bihira na lang yung at hindi lang isa, dalawa, bihira tatlo. na yung bumibili ng mga doon sa mga nagtitinda ng second hand. True, wala kasi na. Kasi meron nang mabibili ng 3,000, 5,000 yung mga local brands. Na magandang klase na rin siya. Tsaka pag titignan mo kasi kapag yung anong tawag doon? Si agaw cellphone. Kapag hindi ka marunong ng klase, akala mo pare-pareho. Kasi yung mga itsura ng cellphone ngayon, isang size. Oo, pero sila magagaling. Kaya choosy na rin sila. Pero papasalamat po tayo. Wala pong nangyayaring agaw cellphone dito sa atin. At sana magtuloy-tuloy yung ganon. Kahit yung yung naghahablot ng mga kwintas. Pero yung mga baka lang di lang nababalita. Pero yung mga pickpocket, meron pa rin. Ang kadalasan pag cellphone na iiwan, nahuhulog mula sa yung binulsa, nahulog. Ito isang paalala sa lahat, lalo na sa mga areas na pagdating ng mga bagyo at pagbaha ay mabilis na tumataas yung tubig sa kanila. Kumbaga high risk. Meron isang pero tapusin ko muna itong sa Paleng QR, itong public hearing ng Bayambang, naisingit ko lang yung cellphone kasi nga kailangan yon sa pagbabayad. Napunta kasi sa cellphone is snatching. Sa Paleng QR. Kaya nakalimutan si Palengke QR code. Itong notice sa public hearing ito sa Biyernes ito. Isa yon sa tatalakay nila pag-adapt ng QR PH digital payments in line with the Paleng QR PH program. Ikalawa, an ordinance providing for streamlined requirements para sa issuance ng local business, mayor's permit and special permits sa munisipalidad ng Bayambang. Pinaiksing mga requirements, pangatlo, ordinance implementing the odd-even tricycle volume reduction scheme. Yan, magkakaroon sila ng odd-even. An ordinance granting additional new tricycle franchises
to clean up colorum tricycles in the municipality of Bayambang. Yun. So, So parang dalawa yung i-address nila doon, bigyan nila ng pagkakataon yung mga kolorum kumuha ng franchise at maging legitimate yung kanilang biyahe. Pero, kailangan ng coding. Yeah, i-implement Kasi nila yung add even. Hindi sila pwedeng sabay-sabay lahat. Kung hindi, siguradong matraffic na. Matraffic. Although matraffic na rin din doon. Kasi maliit din lang naman yung Maliit yung kanilang poblasyon, pero napakalawak ng bayan ng Bayambang. Yung palengke QR code dyan po ay isang programang nilalapit naman ng DTI sa mga local government units. Pinakauna kong nating narinig itong palengke QR sa bayan ng Malasiki. Sila yung parang pinakauna pa ganun din sa Alaminos. Pero sa record ng DTI, ayon kayo Ma'am Natalie Dalaten, Alaminos. Kaya nga, Alaminos. Alaminos, na sila, implemented na. Doon sa Malasiki nun pa yun siguro inintroduce, baka hindi na-implement. Kasi yung implementation, yun yung yun yung napaka-importante. Yung acceptance at saka kung gaano ba kateki yung mga nagmamay-ari ng mga stalls. Kasi syempre dapat yung merong kaya nung kanilang cellphone at sa sarili nila yung cellphone. Hindi pwedeng dun sa helper mo. Doon papasok yung bayad. At saka Alaminos kasi napaka-supportive niyan sa lahat ng programa ng DTI. Doon nga pinakauna nagkaroon ng satellite office ang DTI diyan sa Alaminos City. Actually, yung kaibigan natin na si Sir Dobie de Guzman na nasa Bilyonaryo Channel, tanong sa akin one time, I think before before bagyo, sabi niya, ma'am, saan i-recommend? Saan ang mga palengke na pwede mong i-recommend na masasabing yung kakaiba o may magandang sistema? Isa lang naman maisip ko dyan, Alaminos. At yun lang yung malinis. And I think ang ayos nila na nakasalan sa may mga nabasa ako, tayog, kaya lang hindi ko pa napuntahan. So kumbaga yung personal na nakita at na-experience, hindi ko pa nagawa. Siguro one time pupuntahan ko talaga yon. Although ang Alaminos, wala pa silang sariling palengke. As in yung public market. Yung public market kasi nasunog before. Naiisa lang. At saka nga ang problema nila is walang space, walang location. Kaya nga pag may bumabatikos, walang palengke. O sige, magbigay kayo ng space. Magbigay kayo ng paglalagyan at gagawa tayo ng sariling palengke. Pero mukhang pinaplano na nila sa isang doon sa ano ba tawag nila doon? Bypass. A diversion road. Sa bypass road. Malapit sa sa papatayong annex ng City Hall. Kaya lang kasi kung palengke doon, medyo malayo na siya. Magta-tricycle sila ng So yun po, ang pinakamalinis, pinakamaayos, kahit sa wet market nila. Wet yung flooring, pero malinis. At saka maayos ang salansan ng kanilang mga paninda. Para silang Baguio City. Nagigi. Okay. Mas malinis sila sa Baguio City. Yung Baguio City kasi napakalawak. Pero pang sinasabi ko, yung pagkasalansan ng mga paninda. So, pag sa Baguio City, maganda yung kahit yung magulay nila. Mga pwesto nila one by one, maayos yung karne, yung kanilang mga isda. Maayos yung pagkasalansan yung sa mga palengke nila. Pero sa mga lugar natin, kagaya sa Dagupan, no comment. Wala na akong masabi. Namalengke na ako kahapon. Takpa mo na lang kunwari wala ka nakikita. Pag namamalengke ka. Wala lang na dun sa area ng mga frozen meat. Diyos ko po, kung saan-saan nakalagay yung kanilang mga used na mga karton. Tapos pag tapos na sila at nagsara na sila, nakabalandra na lang doon yung kanilang mga karton. Mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Ano na sinasabi mo kanina? Mamaya pagbabalik po natin yung ito yung kwento ng mga rescuers at paalala naman ng mga nasa high risk, sa mga nasa high risk areas. Mamaya po. 5:45. DWIC. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all.
Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, 13 minuto na lang o 12 minuto na lang bago sumapit ang alas 6, bago ko makalimutan. Advance happy birthday kay Kuya Paul sa Sabado. Sino si Kuya Paul? Ng socialite. Ah, Kuya Paul. Oo. Ayan. Good morning. Imbitado tayo. Talaga? Kakalendar ko na sana. Imbitado tayo ni binilin pati si ikaw nga. At saka si Ay, totoo? Idol Orly. Oo. Totoo? Sabi ko, ay nako, hindi kami mahirap imbitahan. At saka hindi kami pinipilit kumain. Hindi, yung iba kasi, manganla, kain na. O, magano, naguno yan. Kain na hanggang sa... Nagsila ni, kanta gano'n narasan la. May mga gano'n eh. Sige, kanto ni, nagsila ni. Nahihilo na pala siya. Nahihilo na sa gutom. Ayan, good morning din kay Mama Ta and Tropa. Magandang kumusta po dyan sa inyo at ganoon din kay DCV yan. At ito yun good morning kay Madam Febidal. Good morning. CBN. Yan, Bunuan Katakdang yun, no? Oo, Bunuan Katakdang malapit sa Petron. Ayan, kinikilala ko siya kahapon eh. Kinikilala din niya ako. O, nagkakakilala kami. Ano po, yung produkto po nila, boneless, Yes, bangus. oo. Meron pa ba yung... Tsaka tumakbo siya noon tumakbo siyang counselor noon. Meron pa po ba yung tinapan nyo? Tinapang bangus plus, ano yung binabalot na gano'n? Binabalot sa wrap. Shanghai na bangus. Basta bangus products. Ayan, good morning po kay Ma'am Fe. At saka si Evelyn Katibo ng Bonifacio Street, suki daw natin. Ayan, good morning. At saka si yung nakakatrabaho natin sa Pugaro, naalala ko siya dahil 'di ba matindi yung Virgilin Cruz. Kinumusta ko siya. Kumusta po kayo kako nung kahapon ba? Tuesday, sumagot siya kahapon, sabi niya, okay naman po kami, kakaswitch lang po ilaw dito sa amin. Wala po wifi, data lang po, grabe po. Alon ng dagat dito sa amin, inabot po yung kubo. Yun doon saan tayo kumain. Kaya pala hindi ko na nakikita yung sayaw niya. Nasira mga bakod, tapos lumipat po kami, ma'am. Okay naman po sa awa ng Diyos. Inanod na bahay po dito yung mga nasa tabing dagat. Allah. Sana okay na po kayo ngayon. Ano man yung mga naranasan po natin. Yung Filipino, tatayo ka agad yan at saka hindi nawawala ang ngiti. Ayan, si Tita Ani Dawana, baka makalimutan mamaya. At saka si Grace Grasilda Matro, at saka si Nanay Dading. At saka si Achicor Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubeng at ang kanilang mga kapitbahay. Si Sunny Ray Torres ng Kalasyaw. At saka si, ano nang pangalan nito, yung taga
Mr. and Mrs. Baby Sendanya dito sa may Highlander. So ito yung sinasabi po natin kanina. Actually, itong story na to, Kuya Benji Tan, good morning. Oo nga, may pinapa-announce. Biglang nag-pop up. Kuya Benji Tan, good morning. Ano yung pinapa-announce? Okay, habang hinahanap po yun. Ito kasi is a story na lumabas sa Inquirer.net. Isang rescuer mula sa Canlaon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Siya, John Ray Espora, sabi niya, sinisisi daw niya yung kanyang sarili. Sabi niya, he grieves the loss of his family who died in the floods caused by Typhoon Tino pa to, gabi ng November 2. Si Espora, who was deployed for rescue operations at the time, said he blames himself for not being there to save them. Dahil andun siya, kasama ang nagsisave ng ibang tao. Nagsisave ng iba. Paalala, yan po yung palaging pinapaalala sa lahat ng, lalo na sa mga nasa high-risk areas. Ito yung mga malapit sa coastal areas, malapit sa mga ilog, o kaya agad-agad na tumataas ang tubig baha, na pag sinabing preemptive evacuation, mag-evacuate na po. So, second level evacuation, mag-evacuate na po kasi itong mga rescuers na to, totoo, trabaho nila, pero iniiwan po nila yung kanilang pamilya. Dasal na lang yung kanilang ginagawa na sana okay yung kanilang pamilya dahil sila nagliligtas ng ibang mga tao. Kaya nga kapag, ayun nga, sinasabi nga, kapag lumikas na kayo kasi kapag andyan na kayo at kailangan na kayo ilikas, marami na kayo. Oo, mahihirapan din yung ating mga rescuers. Saka siyempre, hindi rin, yung kanilang mga hindi rin i-release yung buhay nila kasi isa lang buhay din eh. Plus, syempre, yung mga sasakyan nila, kahit matataas na sasakyan, hindi naman kakayanin yung mga lugar na talagang mataas na yung tubig baha. Kaya nga si Poso Chief talagang yung pag-implement niya, Poso Chief na Alaminos yung pag-implement niya ng forced evacuation, talagang force eh. Persahan. Anong gusto nyo? Ano na sinabi ko kahapon? Lumikas? Lumikas, 3 yun eh. Presinto? O kaya cremation. Cremation. Social pa sila pag cremation. Oo nga. At least i-cremate pa. Cremation na siguro yung nasabi niya. Oo. Para madaling intindihin. Kumbaga, buhay ka, nakakulong ka, o kaya patay ka na. So, yun po. November na, di pa tapos ang taon, at meron pang mga alphabets na... Oo, 4 na lang yung Meron, U, V, W, X, Y, Z. Magaganda yung pangalan yung Y. Naalala ko, Yasmin. Millennial na. Pero wag na po nating antayin na nakita po natin yung galit, yung epekto ng matinding storm surge. Storm surge yung dumali po sa mga coastal areas. At tinulak po, plus sumabay yung high tide, kaya ganun po. Pero yun, syempre, nasa recovery po tayo ngayon, plus yung iba ini-enjoy ang bangus. Pero baka next week, mahal na ang bangus. Pero yun po, paalala po na pag sinabing evacuate na, preemptive evacuation, ibig sabihin, ready na yung mga evacuation centers. Okay, so balik lang po natin doon po sa bayan ng Basista. So magkakaroon nga po ng hindi special kasi ginaganap po 'yon. Taon-taon lumalaki na yung nadidevelop na area doon sa nasabing Eugenio Perez, tinawag po nilang shrine, at meron pong marker doon mula sa National Historical Commission at doon ginaganap yung maiksing programa. So sabi ni Mayor Jolly Risuello, wala silang special guest mula sa family ng the late Eugenio Perez. Namatay na si Attorney Connie, yung kanyang panganay. At saka naging bisita na rin nila yung apo ni Speaker Eugenio Perez na si Joey De Venecia. At nagkaroon na rin sila ng mga speaker na mga pamangkin, kamag-anak. Pero yung vice mayor kasi nila, I think, nasa parang apo na rin ni Speaker Perez. So gaganapin po yun sa Barangay Obong. Diyan po ipinanganak si the late Speaker Eugenio Perez. And itong part na to, at ganun din ang Basista, dating bahagi po ng San Carlos City. Kaya nagkakaroon din ng celebration ng San Carlos City at malaki po yung ambag ni the late Speaker Eugenio Perez
sa political history ng Pilipinas. Ayan, nahanap ko yung pangalan na hindi pa nagagamit. Tapos na si Uwan apat na lang. Si Verbena. Letter V. Verbena, Wilma. Yasmin. Letter X. Yeah. Ano siya? Millennial. Oo. Zoraida. Ano na yan? Meron na mga Zoraida na letter Z before. Ito naman Zoraida Z. Yan. Sana wag naman nang umabot sa pinakahuling letra. Nakano na pala Hanggang 2036 meron ng mga pangalan. Ng naka-assign na sila. Meron pang zigzag. Kaya pag kayo po ay magkaka-baby, mga anak, yung asawa nyo. Merong liwayway. Kailan yan? 2027. Buhay pa ako nun. Buong buo. Liwayway. Kaya para yung kung saan ba ako nagparehis sa registration, kung bakit sa PNP regional office yata, kung bakit nilagay ko yung liwayway. Kaya liwayway na lang forever. Yun naman po talagang pangalan ko, liwayway. Ayan. Pero ito, si Kuya Benjitan, nananawagan. Sa Decorp daw, yung pwesto nila, sabi niya, sirado yung metro nila. 3 araw na raw sila naka-generator. Mahal ang gasolina. Pero maraming generator. Ayan. Meron kayong maliit na generator. Submersible pump. Ayan. Di ba at least meron kayong generator. Ang hirap kung wala. Ayan. Dito naman po ang humihingi ng pangunawa ang Decorp sa mga residente na wala pang supply ng kuryente. Sa patuloy daw yung pagsisikap ng Decorp. Dami kasi rin naman sakop niya. Sa patuloy yung pagsisikap ng Decorp na kumpunihin ang mga linya ng kuryente na apektado ng super typhoon. So nagpasalamat din ito sa lokal na pamahalaan na katuwang nila sa clearing operations para matiyak na ligtas. Yan. Sa Kalasyaw, hanggang ngayon yata nananatiling walang kuryente sa Barangay Lumbang habang partially restored ng supply sa 12 iba pang apektadong barangay. So patuloy na nakikipag-ugnayan ang Kalasyaw LGU sa panguna ni Mayor Patrick Agustin Karamat para maibalik ang supply ng kuryente sa lahat ng mga barangay. Ito naman kay Kuya Benjitan, personal niyang panawagan sa Decorp. Ayan, yung nila, sira daw yung kanilang metro, hindi naman yung linya, yung metro ang may sira. Ang Central Pangasinan Electric Cooperative, dire-diretso rin yung ginagawa nilang mga restoration activities sa iba't ibang bahagi ng yung mga nasasakupan nila. So kagaya sa ibang lugar, kagaya ng sakop ng Panelco 1, Panelco 3, and Decorp, meron pa rin pong mga areas dito sa sakop po ng Central Pangasinan Electric Cooperative na wala pang kuryente. Pero sabi nga ni Sir Rod Corpus, tuloy-tuloy naman yung restoration activities na ginagawa nila. Good morning, Sir Rod. Talagang rin sila, napasabak din. Pagka ganitong mga pagka ganitong mga bagyo, yan, siguradong yung mga electric company, sila yung abalang-abala sa pagre-restore ng kanilang elektrisidad. Nung kasagsagan at hanggang sa kinabukasan, kasagsagan ng bagyo, ang daming mga nagpo-post sa Facebook na walang kuryente doon sa amin, panawagan sa Decorp, panawagan sa ganito, bakit walang sumasagot sa kanilang linya. Intindihin po natin na pag ganung sitwasyon, loaded talaga sila. Yung nakita natin sa Agno na sunod-sunod na mga poste na tingbuang. Side view. Nakatagilid. Oo. Hindi sila natumba kasi nga may wire. Parang may bagyo sa decade ago na ganyan. Hindi sila tuluyang natumba because of the wire. Kapit-bisig sila. Kapit-bisig sila. Pero patay ang serbisyo ng kuryente. Siyempre kasi kailangan ayusin nila yun. Mas maganda yun kung naka-side view lang sila. At least hindi naputol. At saka mas madali na lang ayusin din siguro. Kung ano ginawa nila. Tagal-tagal yun yung bagyo na yun. Ang tagal ng restoration ng Parang Cosme din yun. Cosme. Yun yung tapos nung naulit yun, Cosme ulit. Para silang domino effect na nangutumbang gano'n. Pero hindi sila kumbaga parang kumbaga kung dadapo na sa lupa, parang yung mga napapanood natin Chinese, stop!
Di ba? May pinupukpuk ka na stop, biglang titigil na gano'n. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Sisters Tess Angeles, Bing Garantosa, Maricel, mga angels ng St. Therese. Good morning si Mami Lita Labot, saka si Tita Lucy Wison ng Karanglaan. At good morning din kina Estrella Carmelo, Cecilia Morante, Ernesto Mosada Jr., Glory Sanchez Maramba, at si Ganda. Yan, abala ngayong araw na to. Okay. Wala na po tayong sapat na oras. Bogs Vidal, good morning din. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po ninyo nakasama. Sa technical side, si Richard Olanday. Ako po si Liway Manantani, Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yada. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan.